Okay, so topic natin for today is how to make high formal polite form in Korean. Okay, ayan. First, we have present high formal, past high formal, probable high formal, and intentional high formal. So, dun sa nakaraan nating topic is ang topic natin doon, nilagyan natin siya ng yo sa dulo. Ibig sabihin nun is tayo ay naka-low formal polite form. Unlike dito, tayo ay naka-high formal polite form. So, paano nga ba gumawa? So, ulitin ko pala, So, ano nga bang pagkakaiba ni low formal and ni high formal? So, si low formal is ginagamit siya everyday life dun sa mga taong madalas nating nakakasalamuha. Unlike kay high formal is ginagamit siya dun sa mga taong kagalang-galang. Mga honorable person, ginagamit siya sa mga pagpupulong kagaya ng meetings, military, sa mga speech, sa mga pagbabalita. So, kung mapapansin nyo sa mga Korean channel, yan ang ginagamit. So, mga naka-high formal, polite form po sila dyan. So, ayan, paano nga ba gumawa? Okay? Unahin natin tong present high formal polite form. So, and its base form. So, may mga base form ulit po yan. So, verb stem with pachim. Naka-dilaw yan. Yung naka-highlight ng dilaw. Verb stem. Pag sinabi bang verb stem, ano ibig sabihin? Okay. So, ang verb natin halimbawa is mukta, kung buhada, peuda. Tatanggalin natin si da. So, lahat ng natira na salita, yun ay verb stem. Okay? Then, verb stem with pachim. Tingnan natin kung may pachim yung verb stem na nakuha natin. And then, i-add natin si sumnida. Okay, for example, mokta. Ang mokta po ay to eat. Plus, okay, is equal to mok. Tinanggal natin si da sa mokda. So, mok ang natira. I-add natin tong base form. Yan, ayun o, sumnida. Yan, tingnan nyo yung arrow. Yung aking arrow etches, ayun o. So, sumnida, ayun. Typo po tayo dito sa sumnida. Wait lang. Ayan. Sumnida. Okay, so magiging mok sumnida. Okay? Mokta is equal to mok plus sumnida. Kasi yun yung ating ikakabit. Then, ang resulta, mok sumnida. Okay, verb stem without pachim. Para naman po sa mga verb stem na walang pachim. Ayan, hinighlight natin ng dilaw. Ang i-add naman po dyan ay pinida. Example, mashida, to drink. Ang verb stem natin is mashi. Mashi. Plus pinida is equal to mashimnida. Okay? Mashimnida. Okay. Next. Next natin, meron tayo ngayon naka-highlight ng dilaw. Past tense high formal polite form. Ang base form natin para dyan is conjugated verb plus dalawang S sa ilalim, sumnida. Example number 1. Pag sinabi natin conjugated verb, yan po yung naka-conjugate, yung naka-8 rules. Ano po? Meron tayong 8 rules, di ba? So, ililipat mo muna yung verb natin sa 8 rules, kung ano man yung kakibat or kailangan nun na pagko-conjugate na rule, yun po yung gagawin natin. For example, mukta. Okay, ang mukta ulit, to eat. So, tanggalin natin si da. Ang ating verb stem ay si mok. Then, magiging mogo. Mogo. Then, i-add natin yung dalawang S sa ilalim ni O. Mogos. Mogos. Ayun, mogos. Then, sumnida. Mogos, sumnida. Okay? Ikinabit natin ito dito. Ayun o, kay mogo. So, naging mogos, sumnida. Yan. Okay? And then, example number 2. Mashida, to drink, is equal to masyo. Kinonjugate natin yung mashi, naging masyo, kasi sabi sa rule number 3, kapag daw rule number 3 nga, kapag daw nagtatapos kay letrang I, papalitan mo ng letrang Y, E, O, kaya naging masyo. Then, idagdag ulit natin si sumnida. Sa baba, makikita, masyo, sumnida. Masyo, sumnida. Masyo, sumnida. Okay, next. Okay, probable future tense. So, sa part 2 na natin to ilagay para hindi tayo mabitin.